Sa YouTube, ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. Yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, kamusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun na, welcome back ulit sa ating channel, Uncle TV nagbabalik. Ayun na. Kung kayo pala ay bago sa ating channel, huwag kalito subscribe, like at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Guys, salamat po sa mga bagong subscriber natin. Salamat po sa inyong suporta. Ayun na. Ito tayo, ang video na to ay hati natin guys, Pinoy Celebrity Updates. Ayun, ilagay ko lang po sa description ng kanyang channel para mabisita nyo ang kanyang channel. Ayun. Yun, issue tayo. Baka may MTRCB daw si Manalo. Wala na pa tubig pa. Silipin na natin, baka masilip pa ito ng iba. Hello mga ka-legit Dapper Cats! Isa na naman pong panibagong updates po natin kung saan maaga po or muntik nang ipatawag itong si Mr. Jose Manalo ng EAT ng MTRCB dahil sa pangyayari sa sugod bahay mga kapatid. Ano nga ba ang buong pangyayari? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang description lang guys ha. Lagay ko lang yung channel ni Celebrity Updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat po ng lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat sa palagian ninyong panonood at pagtitiwala sa ating pong channel. At ngayong araw nga pag-usapan po natin ito sapagkat napansin nga natin kanina kung nanood po kayo ng live ng Sugod or dito po sa EAT live sa Sugod Bahay segment po or Sugod Bahay mga kapatid segment kung saan meron po silang bagong bagong palaro no, na naisip itong si Mr. Wally Bayola na ito po ay parang inadapt nila ay ginaya po nila dun sa game na ginagawa po ni Mr. Willie Revillame sa kanya pong noontime show dati. Yung Hep Hep Hooray. Ayan. So siguro po nakapanood kayo kanina at di nyo napansin that while they are doing or playing that game, meron pong sinabi si Mr. Jose Manalo na ikinagulat ng lahat. Kasi syempre kapag po nandun na kayo sa peak na parang you are nag-i-enjoy po lahat habang sila po ay ginagawa nila yung games na yon, no, na bagong pakulunga dito sa Sugod Bahay mga kapatid segment, ay hindi po namamalayan na meron pong mga nagaganap na buti na lang itong si Mr. Jose Manalo May ads guys, sorry. Maagap kasi syempre ayaw na rin nila maulit yung violation po nila na kung saan pinatawag sila sa MTRCB. Kasi kung matatandaan ninyo, para lang po to refresh yung ating mind patungkol sa issue, kung saan biglaan pong nakapagmura nga itong si Mr. Wally Bayola, pero sa ngayon sa case po nila parang I think nakausap na raw po o humarap na po ang pamunuan ng EAT dito po sa MTRCB at ganoon din po si Wally ay nagbigay na rin ng kanyang statement. At base po sa mga nabasa po natin at na-research po natin sa news online at sa mga pinagkakatiwalaang journalist na tila baga very light po yung kanya pong kanyang case at talagang kumbaga magkakasanction man siya, hindi ganoon kalala. Ganda po kasi doon sa nangyari kay Wally, after niya pong nagawa yun, kinabukasan is nag-public apology siya, no? Inamin niya talaga na siya yun, hindi niya na kailangan magdahilan, hindi niya na kailangan pa na gumamit pa ng any circumstances na masasabing nag-trigger sa kanya para siya makapagmura ng live, no? Kasi syempre, kung iimbestigahan natin ito, marami po ang nagte-testify na maaaring si Wally ay nadapa, natulak, diba? Kasi alam natin na doon po sa place na yon sobrang dami ng tao, no? Kaya po talagang napasigaw siya at hindi niya alam na na-absorb ng kanyang
microphone yung kanyang pagmumura at bigla namang kinat ito ni Jose. But this time, kakaiba naman po yung nangyari kasi habang sila'y nagkakasiyahan, syempre, habang lahat ay gustong manalo dahil may papremyo kahit gaano pa kaliit yan, ang mahalaga, may money involved, talagang talagang ma-i-entice ang lahat ng mga manonood doon po sa pangyayari na yon. Kaya naman, syempre, habang naglalaro po sila, yung isang audience po, yan, yung isang audience na kung saan bigla po siyang napamura. Yun po yung pangyayari na yun. Napamura po yung isang players at agara naman na buti na lang na ilayo ni Mr. Jose Manalo yung kanyang microphone habang ito po ay nagmura nung siya po ay natalo dun sa pag-game. So, kaya nagsalita po itong si Mr. Jose Manalo, no? Ito po yung video clip, panoorin po natin. Ganito niya po sinabi. Buti ka natanggal mo yung mic ko kung di napunta sa MTRCB. Ay, hindi mo talaga maiwasan na itong dalawa nito, no? Minsan nakakabitiw talaga ng mga pagmumura. Yung hindi yung tipong hindi sinasadya talaga. Tapos ngayon nakapagbitaw siguro naalis konti yung mic. Tapos ayun, binakapal agad ni sinabayan lang pabiro ni Jose Manalo. Kaya talagang alam mo minsan mahirap talaga yung live Mahirap yung nagla-live kayo kasi may mga may mga hindi sinasadyang pangyayari. At kapag naka-live ka, hindi mo na yan may edit out mo siya kapag po chinap-chap mo yung live. Katulad ng ginagawa ng EAT at ng ilan sa mga noontime shows, china-chap-chap nila or in-edit out nila yung mga hindi dapat mapanood. But this time, talaga nag-iingat na po sila, 'di ba? So maganda naman yung ginawa nitong si Mr. Jose Manalo, yung sa kanyang pagiging maagap kasi kailangan talaga yung may tinatawag kang presence of mind kapag po naka-live. Ayun. Yun po yung isa sa mga talagang nabigla ang lahat. So, salamat po. At narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating pong last update. Magbasa tayo at mag-react tayo sa inyong mga komento, guys. Ayan. So, unahin natin ang komento mula kay Mr. Marvin Martinez. 5656. Sabi niya, kahit anong ipukol nila sa TBJ, ang taong bayan ang nakakaalam kung sino ang number 1. Hindi mapapabagsak since 1979 up to now. In public, congratulations TBJ sa TV5, deserve ang award, and to the TV5 Best TV Station Program of the Year GMA. Umpisa pa. Anong hatid ng shopping? Ads. Shipping araw-araw. I believe afford lang yan sa ginawa niyong pagbaliwala sa TBJ. Sooner, TV5 will be winner. Diba? Sabi naman ni Mr. Leo Maiko Taringe. Style ng GMA7, kapag natalo sila sa awardings, gagawin nila, magpapalabas ng ibang awardings nila na matagal nang natanggap nila. True. Kasi yun yung kasi kailangan marketing strategy kasi yan. Ganon talaga sa businesses, kailangan magmukha kang number 1. Kailangan nagmukha kang meron kang sinabi sa publiko para pang-akit kasi yan sa mga advertisers na pwede pong magbayad ng kanilang mga nag-place ng kanilang mga ads. Syempre, pag mataas ang rating nyo, pag kayo po ay kilala at kayo ay number 1, magtitiwala sila na magbayad para ipalabas yung mga ads po nila. Pera lang yan kasi yan sa mga business kung nakita nila na patok na patok yung noontime show or ano ba yung saan yung channel, saka anong programa, patok na patok, maraming nanonood, mataas yung ratings, doon yung sila pupunta sa yung mga yung sponsor or ads, doon yan na pupunta. Sabi ni Orlando Calas, maraming salamat sa TV5, TBJ, kayo ang nagpasikat sa TV5. Yes. Kayo, TBJ, more power. EAT legit Lover Cards, God bless to all. EAT, hindi kayo fake. And sabi pa ni Miss Loida, Cela Castillo, congrats MVP of TV5, go go go, palakasin nyo signal sa mga province para lalong mapanood mga programa ng TV5, go go go. Ayun. So tama naman, 'di ba? Kasi ito yung isa sa mga nakikita kasing problema ngayon na hindi ganoon kalakas ang sagap ng TV5 sa Visayas at Mindanao. Ito kasi yung
satellite ng kuan. Kulang kasi ng transmitter ito sa Visayas at Mindanao. Kaya yung Itbulaga tape, malakas sila doon sa Visayas at Mindanao. Yung mga kasulok-sulukan doon, isa lang ang antena ang nakukuha, Jamie lang, isang channel lang, kaya yan, malakas yung Itbulaga tape doon. Kung yung nakakapanood naman ng TVG or TV5 doon sa Visayas at Mindanao, yun ang may mga signal or cable, mga ganun ba, nakakuha sila ng siyempre mayroon TV5 doon sa mga ganyang set up yung cable, signal, ganun. Kaya yun, nakakakuha sila ng kuhaan ng channel ng TV5. Tuloy na natin. Pero malakas po sila sa NCR dito po sa Metro Manila, sa Luzon. Yun nga lang, medyo nagiging problema. Sabi ni Lynn's Mix Vlog, TVJ talaga is the best. Goat sila sa anumang punta nilang TV station. Talagang pinatutunayang walang kupas mula noon hanggang ngayon. Yes, correct. Ayun. Salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And kung hindi ka pa po kayo nakapag-like, ayan guys, share, isa na namang panibagong reaction video ang ating natapos. Yun na, courtesy po tayo, hatiin natin ang video na to kay Dears TV. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, pa-comment na lang, like, at pa-hit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, hanggang dito na lang po. Sana may napulot kayong informasyon. And God bless po, ingat and stay safe kung saan man kayo laging naroroon. Bye-bye, babush. I am not a fool. Only